ating pakinggan ang bahagi po ng pahayag ni Police Captain Roel C. Isita, ang team leader po ng Team 2 ng PDEG Pangasinan. For the brief description ng aming successful bypass operation at the Barangay Tarese, San Carlos City, Pangasinan. Of course, first of all, nag-coordinate po tayo sa ating PDEA Regional Office 1. Ang pinaka number 1 protocol po natin with regards to the anti-illegal drugs operations natin. And of course, we also coordinated sa ating IMIG Luzon Field Unit and ang ating Regional Intelligence Unit 1. Kasama na rin po ang ating San Carlos City Police Station na siyang area jurisdiction ng ating sinagawang bypass operation. So, of course, dahil sa unceasing work and dedication ng ating operatives ng PNP Division 1, we successfully conducted a bypass operation against Isagani Esguera Isoriano, also known as Gani or Atoy, born on August 13, 1976, 48 years old, male, single, and construction worker po siya. And he is a resident of Barangay San Vicente, Calasiao City, Calasiao, Pangasinan. Ugat po ito dahil sa mga previous revelations ng ating mga arrested drug personalities within the area of San Carlos, Calasiao, and Ordaneta City, Pangasinan. So, pinag-sum up po namin yung mga revelations and informations given ng ating mga arrested personalities, and naka-indicate din po sa kanilang mga custodial debriefing reports ang itong mga pangalan nitong ating newly identified drug personality na itong si alias Gani or Atoy. The total weight po ng ating suspected methamphetamine hydrochloride or also known as shabu is more or less 50 grams po with a standard drug price of 340,000 pesos. Maituturing po natin itong high value individual or higher value target because of the seizure ng more or less 50 grams na nakuha natin sa kanya upon the conduct of bypass operation, Kabombo Justin. And dun sa revelation din niya and sa custodial debriefing report niya is nanggagaling yung kanyang source or supply ng illegal drugs sa Dagupan City, Pangasinan. So may mga names and informations na rin kami galing sa ating arrested personality. And we will conduct validation para makuha po natin itong mga illegal drug personalities na ito, Kabombo Justin. Tinurn over na namin sa area jurisdiction police station, sa San Carlos City Police Station, yung ating arrested personality for temporary detention habang hinihintay po natin ang commitment order. Samantala, natanong din po natin si Police Captain Roel C. Isit, ang team leader to po ng PDEG Pangasinan, kung ano yung mga hamon na kanilang kinakaharap sa isinasagawa po nilang mga monitoring sa pagsasagawa po ng mga intel and surveillance operations, dahil ngayong panahon po nakakaranas po tayo ng magkakasunod po na kalamidad, kung apektado po ba yung ginagawa po nilang mga operasyon. At syempre, natanong din po natin kung may mga namomonitor po sila na mga panibagong modus na ginagawa ng ating mga kababayan para maipagpatuloy po yung kanilang illegal po na aktibidad sa kabila po ng nararanasan po nating mga pag-ulan, yung mga nararanasan pong pagbaha. Narito naman po yung kasagutan ni Police Captain Roel. Lahat naman po tayo apektado ng ating bagyo, hindi lang po ang ating mga mamayan, kami rin pong kapulisan. Pero patuloy pa rin po ang aming pagkalap ng impormasyon, pag-validate na itong mga impormasyon na ito, at of course, gampanan yung aming tungkulin upang sugpuin ang illegal na droga sa ating komunidad. So, nahihirapan po tayo na makakonect or makakalap ng impormasyon ngayon sa ating komunidad sapagkat sila ay busy na po ang ating mga kababayan. So, of course, we will give them ample time para makarecover muna sa kanilang mga kanya-kanyang errand sa buhay. So, of course, tuloy-tuloy pa rin po ang ating efforts para dito sa ating kampanya kontra illegal na droga.
Ganun pa rin, patuloy pa rin po yung ating ahensya. Ah, collaborative effort pa rin tayo, and yung ating harmonious coordination and collaboration sa ating mga law enforcement agencies, ating local government, then sa ating mga Anti-Drug Abuse Council, patuloy pa rin po ang ating coordination and collaboration upang magampanan pa rin po natin ang ating mga tungkulin despite na meron po tayong ongoing na bagyo sa ating probinsya, Kabombo Justin. As of this moment, Kabombo Justin, wala pa naman po kaming na-experience na any modus operandi or mga ginagawang kalakaran ng ating mga identified drug personalities or ating mga illegal drug personalities na nag-ooperate dito sa ating probinsya. So, of course, isa rin yan sa minomonitor natin kung may mga pagbabago sa trend ng kalakaran or sa modus operandi ng ating mga legal drug personalities. Samantala mga kabombo ay muli pong ipinaalala at syempre nanawagan po si Sir Ruel na dito po sa ating mga kababayan na patuloy po na makipagtulungan po sa mga kinaukulang ahensya, mga law enforcement agencies, katulad po ng PEDEG Pangasinan, dito kapag may mga nalalaman po sila sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang mga kakilala, sa mga napapansin po nila sa kanilang paligid na may kahina-hinalang kilos na maaari pong may kaugnayan po sa illegal na droga na huwag mag-alinlangan po na ipagbigay alam po sa kanilang tanggapan dahil hindi po nila isinasa publiko o hindi po nila ibinibigay yung pagkakakilanlan ng sino man po ng mga nagbibigay po ng impormasyon sa kanilang tanggapan kapag ang pinag-uusapan po natin ay ito pong illegal po na droga. Narito po, pakinggan po natin ang kanyang mensahe. Bombo Justin, ito patuloy po nating paalala sa ating mga masidhing kampanya laban sa illegal na droga. So sa pagkipagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa lokal na pamahalaan at mga mamayan, mas pinaigting natin ang operasyon laban sa mga sindikato, tulak at iba pang sangkot sa kalakaran ng droga. So kami po ay nananawagan ng inyong suporta at kooperasyon. Kung may mga impormasyon or mga nalalaman kayong illegal na aktibidad, huwag po kayong mag-atubiling ipag-alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o otoridad. Ang inyong impormasyon ay mananatiling konfidensyal at gagawan po namin ng paraan upang masolusyonan ang inyong mga problema. So, thank you very much po sa ating kooperasyon sa ating mga local government unit, sa aming mga